Meron pong isang kwento tungkol po sa isang lalaki na nananaginip. At nakita daw po niya sa kanyang panaginip ang Diyos. At nagrereklamo itong lalaki. Sabi niya, Panginoon, bakit ang bigat ng krus ko? Parang hindi ko na po kaya eh. At sabi daw ng Diyos sa kanya, sige, dalhin mo dito ang krus mo. At pinakita daw po ng Diyos ang isang napakalaking kwarto. Puno daw po ng iba-ibang krus. May mahaba, may makapal, may mabibigat, at meron pong matutulis. Sabi po ng Diyos, halika, pumili ka ng gusto mo dyan. Palitan mo na lang yung dala mong krus. Ito pong lalaki, tuwang-tuwa, tinapon daw niya yung kanyang krus to sa isang sulok. At nagsimula po siyang maghanap ng bagong krus. Sabi niya, ang laki nito, ayaw ko. Ang sakit naman nito, ayaw ko. Ang haba naman nito, parang hindi ko kakayanin. Hanggang sa kanya pong paghanap-hanap, may nakita po siyang isang krus. Medyo maliit, medyo magaan, medyo madaling dalhin. Sakto lang. At sabi po nitong lalaki, Lord, ito na lang po. Mukhang kakayanin ko ito. At alam niyo po ang Diyos, ngumiti. Sabi niya, anak, yan din yung krus na dala-dala mo kanina. Nakalimutan mo na ba? Mga kapatid, tandaan po natin, ang bawat krus na dala natin ay pinag-isipang mabuti ng Diyos. Ang bawat paghihirap natin ay sakto lang para sa atin. Understand that the cross that you have now is not a mistake. Your cross was measured by God, who knows how strong you will become after carrying that cross. And do not worry, because if you are carrying your cross, God is beside you along the way, while you are walking, while you are journeying, while you are carrying that cross. Di ka naman iniiwan ng Panginoon eh. Ang problema, di ba? Madalas, ikaw ang nang-iiwan sa Kanya. Amen? Sa Ebanghelyo po natin ngayon, napakalinaw na sinabi ni Jesus, whoever wishes to come after me must deny himself, take up his cross daily, and follow me. Pansinin niyo po, hindi po sinabi ni Jesus, take up your cross once. Ang sinabi po niya, daily, araw-araw. Because following Jesus is not a one-time thing. Following God is a daily decision.